dati sa Greenwoods. So, hindi na namin kayang i-maintain. So, ang ginawa namin, para may extra income, pinaupahan muna namin. Habang kami nakatira sa Malinaw, may apartment kami, yung mga kahoy-kahoy na apartment dyan, nangupahan kami dyan. Tapos, hindi naging successful yung upa. So, nangyari, binenta na lang namin ng tuluyan kasi naka-loan siya sa bangko. So, hindi na rin namin ma-pacify din yung pagbayad sa bangko. Ang feeling namin, maiilit na lang din siya. Kaya binenta na lang? Oo, tinuluyan na namin ng benta. Pati yung kotse namin na Revo. Sinanla. Sanlaan, in and out siya. Maiilit na siya, kaya binenta natin yun. Binenta namin yung Revo. So, talaga, ang means of pagpunta namin ng work, is mag-commute talaga. So, nag-FX kami, nagta-tricycle. Oo. So, yun yung naranasan mula kay Gerard hanggang Timothy. Yun yung naranasan namin. Tapos, nung nabuntis ako, siya nasa Phil Metal naman, sabi niya, bilang mo akong kotse kasi ang hirap na mag-ahente nang walang sasakyan. Yun. So, doon nag-umpisa yun. Tapos, ang nangyari nito, sabi ko, ang hirap magbenta. So, binilikan namin yung kasi may construction company na kami noon Si St. Gerard, St. Gerard, oo. So, 2003, ina-establish si St. Gerard. Oo. Kailangan hirap magkaroon talaga ng project. So, ngayon, biglang may lumapit sa atin doon na may lumapit sa akin na taga City Hall. Sabi niya, gusto mong makipag-meeting kasi may mga projects na inaalok sa amin na national. Sabi ko, sige nga ate, sama ako. So, nag-meet kami sa Quezon City. Nakailang meeting din kami. Natutuwa naman ako. Tapos sabi ko, Curly, samahan mo ko kasi parang may iaalok na project, hindi ako sure. So, nung pumunta kami, nasali kami dun sa yung time na yon yung mga fake na saro na binebenta. So, binigyan kami ng listing. Sabi, mamili kayo kung anong project ang gusto nyo dyan. So, namili kami sa listing nila ng mga project na nasa Pasig. Ang DPWH na Pasig is dito sa Metro First, yung sa may Manggahan ba yun? Pumunta kami doon, kinausap namin yung district engineer. Noong nakita niya yung list na pinipresent namin, sabi niya, nabid na yan, nagawa na yung project, naniningil na nga yung may-ari. Kaya nakapagbigay kami ng advance na pera. Kaya hindi na din maibalik sa amin. Nagkasakit pa ako nun dahil parang katapusan na namin na inutang lang natin itong pera. Inutang lang natin yung pera na ito, tapos biglang nawala lang. Nagkasakit ako, parang nagkaroon ako ng heart attack. Kasi syempre last money namin, may 4 kaming batang binubuhay. Yung 2 doon nag-aaral na sa Immaculada. So talagang parang feeling namin napaka-low na, hindi namin alam kung paano kami aahon. So yung naloko kami, hindi namin alam na sa DPWH, public bidding talaga. So, sumali kami sa project. Nagkataon na nanalo kami dun sa sinalihan namin. At napakaraming project ng DPWH talaga. Talagang mananawa ka, sali ka lang ng sali. At ang chance of winning mo ay marami din sapagkat napakaraming projects. So, parang ang pinaka naging big break mo, yung after nung nangyari na yun, siya yung, kasi si Curly mahilig sa, yung mabusisi, siya gumagawa ng mga documents namin noon. Ako gumagawa ng technical. Hanggang madaling araw yan. Galit na galit na nga ito dahil mag-isa lang akong gumagawa. Tapos noon, kami pa ang iikot para umattend ng mga biddings. Bidding, saka site din. Nag-aano kami. So, nagkataon, nabigyan kami ng break. Nanalo kami sa project sa DPWH. Yun, the rest is history na. Parang hindi ko maisip na napagdaanan namin na totally zero ka, na wala, na medyo naging ganito na. Kaya eto, parang iniingatan namin kung anong meron kami ngayon. Curious ako, yun sa DPW, ano yung pinakaunang yung ginawa? School yun, di ba? School building yun. School building sa Quezon City. Una, national muna, DepEd muna, tapos the rest, mga school buildings na siya. Tapos meron na kayong maliliit sa Pasig, no? Wala na, tumigil na kami sa 2016, tumigil na kami sa LGU ng Pasig kasi medyo hindi kaya ng capital namin na mag-extend sa pagsinisingil namin yung project. Talang tagal. So sa DPWS, very magagaling yung technical team nila. So talagang madaling ma-implement ang project. Alam naman natin kung gaano na katanyag ang St. Gerard Construction. May talagang umunlad ang
malaking kumpanya na siya at yung mga buhay niyo umunlad, no? Marami na ako curious, no? Ano ba sikreto nito? Feng Shui ba? Sipag ba? O nanalo ba kayo sa loto? Wish. O ano, share niyo sa amin, paano napunta kayo ngayon sa ganito? Actually, paano ba? Actually, ang talagang sekreto talaga namin dito is maging mabuti ka lang sa kapwa, huwag kang mapanglamang, maging masipag ka. Oo, kasi lahat naman ng negosyo, kailangan naman hindi, yung feng shui, pag sinabi ng feng shui, yayaman ka. Pero wala ka namang ginawa kasi naniniwala ka dun sa feng shui na mayayaman ka. Wala, hindi ka yayaman. Tapos magagalit ka sa feng shui. Sinungaling yung feng shui na yan. Talagang kasama din dyan yung sipag at tiyaga. Ang hindi yung overnight nangyari sa amin to. Talagang hirap din kami. Years bago namin na-reach kung nasaan kami ngayon. Talagang work kami talagang mag-asawa. Siya umaattend ng biddings, no? Minsan iikot kami ng site, yung kotse namin, yun yung nagiging parang bahay namin ng mga bata. So, Ma'am Sara, Sir Curly, siguro i-grab ko na rin tong opportunity, no? Pero ngayon pa lang, humingi na ako ng paumanhin, pero gustong-gusto ko rin itanong nga sa inyo to, no? Ang mga kalugar natin, marami ako naririnig, no? Marami rin mga Pasigueño ang nagsasabi na inire-relate kayo or kinakabit ang pangalan ng company ito, St. Gerard Construction, sa Eusebio. Ayun, diretsuin ko na sa Eusebio. Ano po ba ang katotohanan dito? Actually, ako ang sasagot. Ang katotohanan talaga nito, nakakasama ng loob at saka parang nakaka-insulto. Dahil noong una, parang pinaangkin nila yung aming pinaghirapang dalawang mag-asawa sa iba. So ito ay pinaghirapan at pinagsumikapan naming mag-asawa at ang St. Gerard Construction is pangalan ng panganay naming anak na si Gerard. Yes. Then itong company nito, tinatawag nila kaming tuta. Hindi naman wala namang katotohanan yun. At kung yung tuta na yun ay hindi na tuta, mananating na tuta, naging aso na siya ngayon. Actually, if talagang interested silang malaman kung talagang nakaano si Eusebio dito. I mean, the door is open for them to come here. Wala makikita. Naano lang nga lang kami kasi it's the name of my son, St. Gerard. Si Gerard, nakita mo yung spelling nga is with double R. So, iniba ko, yun yung spelling talaga ng name ng anak ko. Yung sa Eusebio, siguro, i-search nila. They have their own business din naman. May armal sila. May armal sila. Kami, iba yung sa amin. No? So, ewan ko, I have no idea kung saan nila nakuha yung idea na nakarelate sa Eusebio. Kasi kami very private person. So, tinayo namin yung mga buildings namin or nabili namin yung mga lupa namin na hindi kami nakikilala. Oo, sumasakay pa kami ng tricycle. Minsan namamalengke kami mag-asawa. Ngayon, hindi na namin magawa kasi tatakot kami. Baka mamaya sabihin eh. Oo. Yan yung tuta nila, Eusebio. Hindi dapat ganun. Actually, ang sama nga ng image na nagawa nila, alam mo bakit? Dito sa mga kapitbahay namin dito, walang naniniwalang kami ang may-ari ng company. Ang pinaniniwala nila, Eusebio. Kahit nakikita na nila kami lumalabas ng bahay, lumalabas ng office, Eusebio, mga tricycle driver dyan. Alam mo, kilala kami ng lahat ng mga employees namin. Pero pag sinabi, sir, sa driver, doon po ako sa St. Gerard building. Yung kay Eusebio na building. Pero wala naman silang ebidensya. Tsaka, if talaga you assess, I highly doubt din that the former Mayor Eusebio would allow na ipangalan yung isang company sa name ng anak namin or sa amin nakapangalan. I highly doubt. At kaming gagamit ng buong facility na to. Oo. Yung facility at saka mga parking. Parang, mga kotse, lahat ng mga... Parang kami ang namimisasa ng luxury. Tapos, ang dami lang. I think, alam mo, if it were to happen to any normal negosyante, maa-upset din kasi pinaghirapan talaga namin, dumaan kami sa butas ng karayom para makarating kami dito. Hindi to, yun nga yung sinasabi ko, it didn't happen overnight. Talagang nagkasakit ako, tapos alam mo yan you go through depression kasi nga, ang daming bumabati ko sa'yo na hindi mo naman ginagawa, innocent kang tao. So, yun. Kaya ngayon, tinatawanan na lang namin kasi positive vibes lang tayo.
If they want to still associate the Eusebios with us, so be it, kasi wala naman katotohanan. Alam namin, basta kami nagwo-work kami at wala kaming sinasagasaan na kapwa namin. At katunayan, walang naniniwala dito sa mga empleyado namin dahil sabi ng mga empleyado namin, "Sir, lagi kayong nililink sa mga Eusebio lagi." Pero ni minsan, hindi namin nakita dito na kahit umapak man lang dyan sa pintuan ninyo sa yung mga Eusebio. Oo. So, sila din, na-amaze sila. Saan nagagaling yung ganong klase ng idea? Ang natatawa ko, we have several distinguished personalities that come here. So, ibig sabihin, part owner din ba yun? Diba? Speaking Diba? of these people, no, may dalawang nasa isip ko no. Kung ako publiko, no, na pwede kong maisip rin, no, pwede kayo ma-relate, no, pwede nyo rin naman sagutin, no. No, di ba nasabi mo may mga napupunta dito, maaaring nakikita sa pictures or sa social media, nakikita ng ibang tao na medyo malapit rin kayo at kilala yung mga kilalang tao na public officials, businessman, o kahit yung mga simpleng Pasigueño na na-identify rin sa Eusebio family ay malapit rin sa kanila, sabihin natin, no, na pwedeng nakikita na kaibigan nyo rin. So, paano nyo sasagutin? Actually, lahat ng mga lumalapit sa amin dito, wala kami pinipili. Kaaway nila o kaibigan nila, lahat ng lumalapit dito sa amin, tumutulong kami dahil non-partisan talaga kami. At katunayan, yung mga ibang lumapit dito ng mga nakaraan nung bago sabi ko, barangay elections, sabi ko, pagdadasal namin kayo. Minsan mamamasyal din dito yung mga ibang kaibigan ninyo, pero kami, kaibigan namin kayong lahat. Wala kaming, ang suportang binibigay namin ay suportang galing lang sa puso namin at hindi kami humihingi ng anumang kapalit. At sana wag kayong magdadamdam kung yung mga katunggali nyo ay nandito din dahil kami ay non-partisan. Yes. Hindi talaga kayo parang, dito lang kami. No. Ayaw namin ng ganun. Here, everyone is welcome naman eh. Sorry, may isa pa ako. Kung babalik tayo ng 2019, meron kayong isang lupa dyan. Yes. Dito sa Along Bambang. Napahiram nyo yata yun sa naging meeting de avance. Oo, ng former. Oo. Actually, wala namang kaming karapatang tumanggi, lalo na ko ang isang dating mayor ang nagpadala ng sulat sa amin na makikigamit ng lupa. Actually, nag-request naman siya. I still have the request letter na if he could utilize yung lupa namin kasi yan yung malapit. Vacant lot lang talaga siya. Wala siyang nakalagay. So kami naman, being a non-partisan din naman, okay lang, sige, wala namang problema. Actually, kung yung isang nga ay nagpadala rin sa amin ng letter request, papagamit din namin dahil kami ay non-partisan din naman kami. Tsaka Luigi, kasi negosyante kami, business lang ang nasa isip namin. So whoever or kung sino man ang mamumuno ng isang syudad, susunod kami kung anong patakaran nila. So yun, kailangan namin talagang makisama kasi negosyante nga kami. Yun. Doon lang yung difference siguro yung na-associate kami. Pero at the end of the day, business lang talagang namin dito sa Pasig. Ngayon, Luigi, dahil iba na yung administration natin, kami ay nagre-reach out din naman sa city at katunayan, tumutulong tayo sa iba pang mga nangangailangan dito sa Pasig. At yun ay walang halong kulay. Sapagkat gusto lang talaga namin makapagbahagi at makapagbigay dahil una, syempre, galing din naman kami sa talagang walang-wala. Yes. Tinatanaw at nililingon lang namin kung ano ang pinanggalingan namin.